Una sa lahat, News 5 Exclusive. Panloloob sa isang tindahan sa Divisoria sa Pulsa Video. Nagtulong-tulong ang mga kawatan para mapasok ang tindahan. Ano kaya ang mga natangay nila? Ang buong detalye, abangan! Pilipinas sa 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Revamp nga ba? Karamihan sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos retained sa pwesto. Uusad pa ba pagkantala sa Senado ng impeachment trial ni VP Sara kinundina ng ilang kongresista? Senate President Chis Escudero binalik sa Kamara ang sisi. Tirada ni Baste, Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte, tinawag na sinungaling, mayabang at mahina si Pangulong Marcos. At Gibo kontra China, Defense Secretary Gibo Teodoro sinupalpal ang mga sundalong Chino. Halos lahat ng miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ay mananatili sa pwesto sa kabilayan ng inanunsyo ng Pangulo na balasahan. At live mula sa palasyo, nangunguna sa balita si Maricel Alili. Maricel, may balasahan nga ba talaga nangyari? Gigi, merong mga pagbabago sa pwesto ng mga nakaupo sa gabinete pero hindi ito kasing lawak nung inaasahan natin. Katunayan kanina sa press conference ni Executive Secretary Lucas Bersamin, 21 pangalan ng mga cabinet secretaries yung ibinigay niya na sinasabing hindi tinanggap yung courtesy resignation o yung mananatili pa rin sa pwesto. Ito ay sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Bar Secretary Conrado Estrella, Education Secretary Sonny Angara, TESDA Chief Jose Francisco Benitez, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Health Secretary Ted Herbosa, DMW Secretary Hans Kakbak, DOST Secretary Renato Soledum, Tourism Secretary Cristina Frasco, DICT Secretary Henry Ruel Aguda, Transportation Secretary Vince Tison, DPWH Secretary Manuel Bunoan, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kasama rin sa mananatili sa pwesto sina PMS Secretary Elaine Masukat, MMDA Chair Romando Artes, Minda Chair Leo Tereso Magno, Presidential Advisor for Mindanao Concerns Secretary Antonio Ceriles, BIR Commissioner Romeo Lumagi, Customs Commissioner Bienvenido Rubio, at si Treasurer of the Philippines Sharon Almanza. Samantala kanina, Gigi, merong nilinaw na appointee itong si Executive Secretary Lucas Bersamin na sinasabi niya, sa ngayon, hindi muna tinanggap yung courtesy resignation ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Matatandaan natin na nung una niyang press conference, sinabi niya na ililipat muna si Manalo bilang permanent representative ng Pilipinas sa United Nations. Pero ngayon, nalaman nila na kailangan pa pala ng confirmation bago siya tuluyang maupo sa UN. Kaya habang wala pa itong confirmation na ito, mananatili muna bilang DFA Secretary si Enrique Manalo. Pero merong mga ilang appointee na tinanggap yung courtesy resignation o yung nawala na nga sa pwesto. Kabilang dyan, sina Presidential Commission for the Urban Port Chair and CEO Maynardo Zabili, Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava, Presidential Assistant on Muslim Affairs Almarim Tila, at si Presidential Advisor for Special Concerns Menardo Espinelli. At inappoint naman bilang bagong chairperson ng Securities and Exchange Commission si Attorney Francis Edralin Lim kapalit ng chair nito na si Emilio Aquino na matatapos ang termino sa June 5. Gigi? At dun sa mga hindi nabanggit yung mga pangalan dito sa listahan na present mo, Maricel, ano yung mangyayari sa kanila? Tinanong natin yan kanina, Gigi, kay ES Bersamin. Ang sinabi niya, patuloy pa rin daw tayong makakakita ng mga pagtatanggal at pagbabago sa gabinete. Pero sa ngayon, ongoing pa daw ang evaluation doon sa mga hindi niya nabanggit. Tinitingnan natin kanina kung sino-sino pa ba yung mga wala pang mention. So far, ang nakita natin na wala pang mention
ay ang PCO, ang Special Assistant to the President at ang National Security Advisor. Wala pang binabanggit ang Malacanang tungkol sa kanila. Pero sabi nga ni E.S. Bersamin, hindi rin daw niya alam kung kailan ang susunod na anunsyo, nakadepende raw ito sa Pangulo. Jiggy. Yan pong ulat ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Samantala, pumalag ang ilang kongresista sa pagkaantala ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tingin nila may pinoprotektahan daw ang Senado. At live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, may partikular na senador bang binanggit ang Makabayan Bloc at Akbayan? Partikular po kay Senate President Cheese Escudero dahil dun sa pag-ulong niya nga sa June 11 itong pagbasa ng articles of impeachment. Data ako June 2. Ginit niya o pagtatanong ako ni Castro, sino ba itong pinoprotektahan ni Escudero? Yung taong bayan ba? O si VP Sara? Ginit niya kasi dapat kung may kasalanan, dapat ko pinananagot at hindi pinalulusot. Pagkatanong sa ngayon, ito nga forthwith, yung sinasabi ng Constitution kung saan dapat agad-agad daw ito aksyonan. Itong impeachment complaint ng Senado. Pero bakit inuna pa nga raw itong legislative agenda? Tinanong din tuloy yung Kabataan Party List Representative Manuel, maliit na bagay lang daw ba itong 612 million pesos na halaga ng confidential funds? Dito nga umunoy nilusay ni VP Sara. Kaya pagtatanong pa nga ni Castro, gumaganti lang daw ba itong si Escudero? Dahil last day ko ng plenary session, iniurong ito nga pagbasa ng articles of impeachment. Tulad nga, nung nangyari noong February 5, inihain itong verified impeachment complaint ang Kamara sa Senado. Pakinggan po natin itong pahayag ng Castro. Well, something fishy. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan at wag yung mga personal na mga interest nyo. So wag nang mag-deny si SP na talagang meron siyang pinoproteksyonan, meron siyang balakin sa mga susunod na mga panahon. At Marian, ano ang reaksyon ng mga mambabata sa sinabi ni Senator Escudero na sa June 11 pa pagdedebatehan sa plenaryo kung magko-convene o hindi bilang impeachment court ang Senado? Sige, tulad na nga rin ng unang sinabi ni Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, pinito po ni Bayan Luna Chairperson Nery Colmenares na hindi po discretion ng Senado na magbibigay ng desisyon itong plenaryo. Kung bago pa nila, kanilang constitutional mandate na umpisahan na nga itong pagulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dito niya na hindi po ang plenaryo kundi ang Constitution po, ang Supreme o yung dapat mangibabaw. Dagdag pa niya, dapat po itong impeachment dapat. At Marian, ano ang susunod na hakbang ng Makabayan Bloc sa isyong ito? Sige, Makabayan Bloc na kaya magkakagawa ng mga kilos mula sa mga susunod ng araw hanggang sa June 11, yung tinatang araw ng pagulungan ng impeachment proceedings. At sinasabi nila na hanggang sila magsagawa ng vigil hanggang matapos itong deliberasyon ng Senado tungkol nga dito sa usapin kung magpapaging ba ang Senado bilang impeachment court. Dito sa Yan pong ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Bumuwelta naman si Senate President Cheese Escudero sa mga kongresista. Sila raw ang dapat sisihin sa pagkaantala ng impeachment trial ni VP Sara. At live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano pa ang mga sinabi ni Senate President Escudero? Ni Senate President Cheese Escudero ang sisi sa Kamara sa pagkakaurong ng pagbasa ng articles of impeachment at pagconvene ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Escudero, 4 na buwan na inupuan ng mga kongresista ang impeachment complaint mula nang inihain ito at hindi na naman daw nila ito inaksyonan agad. Kaya hindi raw pwedeng mamadaliin daw sila ng mga kongresista kapag gusto lamang nila. Sabi pa ni Escudero, ginagawa niya lang ang kanyang trabaho bilang Senate President at susundin lamang niya ang naaayon sa batas. Narito ang kanyang pahayag.
pwede bang i-rally ko rin sila ng 4 na buwan o hindi nila inaksyonan yung impeachment complaint? Kung sila mismo ay hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon. Sino naman sila para madaliin kami ngayon? At Camille, ano ang desisyon ng Senado? Itatawid ba ang impeachment trial sa 20th Congress? Paano mangyayari ngayon? Hindi ayon kay SP Escudero, pagbobotohan pa raw yan ng mga senador ng 19th Congress sa plenaryo kung maitatawid nga ba itong impeachment sa 20th Congress. Nakadepende na lamang daw yan kung ano at kailan imomosyon sa plenaryo. Kay Escudero, mahalaga raw kasi na lahat ng bagay ay dumadaan at pagbobotohan sa plenaryo. Pero pag nilinaw ni Escudero, nakasalalay pa rin yan sa 20th Congress kung sasang-ayon sila o kung ibabaguhin sila sa napagdesisyonan ng 19th Congress. Narito ang kanyang pahayag. At the right time, it will be put to a vote. Ano man ang pagpasahan namin, hindi pwedeng itali ang kamay ng susunod na Kongreso. Sa susunod na Kongreso, ano man ang gawin namin, wala man kaming gawin. May kapangyarihan, pagpasahan yung parehong issue pa rin. So, depende sa mangyayari. At ano naman ang reaksyon ni Senator Escudero sa mga nagsasabing takot siya kay VP Sara? Alam mo, Jiggy, hindi lang natulayan ni SP Escudero. Ang sabi niya lang ay gagawin niya lang yung tama at kung ano nakasaad sa batas, sino man ang paboran at tamaan. Bilang leader nga daw ng Senado, responsibilidad niya na tumutok sa trabaho at maging pantay sa lahat at matiyak na naayon sa batas ang lahat ng ginagawa ng Senado. Jiggy. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado. Susunod. Defense Secretary Gibo Teodoro hindi natinag sa propaganda ng 2 opisyal ng China sa isang dialogue. At sa pool sa CCTV, saradong tindahan pinasok ng kawatan. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sunod-sunod na mga tirada ang pinakawalan ni Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Sa Facebook Live ni Attorney Harry Roque, tinawag ni Baste si PBBM na sinungaling sa alok niyang pakikipagbati sa kanilang pamilya. Mahina at mayabang din daw ang Pangulo na napatunayan umano nitong nakarang eleksyon. He's been lying since he became president. That he is weak. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Ano mo kandidato na? Wala naman kay Aimee, pero ayoko na sa mga Marcos talaga. But Aimee, you know, it's politics pa. But I can, you know, I can be casual with her. I can treat her as a friend, but let's not talk about politics. Tungkol naman sa mga courtesy resignation sa gabinete, tingin ni Mayor Baste o Vice Mayor Baste, pangpronta lang ito ni PBBM para tanggalin si Solicitor General Menardo Guevara na nagsilbi ring Justice Secretary noong Administrasyong Duterte. Tinawag din ng vice-alcalde na asong sunod-sunuran ang bagong talagang PNP chief na si Major General Nicolas Torre III. Matatandang si Torre nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang komento ang Pangulo o ang Palasyo sa mga banat ni Baste. Torre talaga irrelevant naman talaga yung tao na yun. Aso lang talaga. Pag utusan mo, gagawin niya in exchange for, of course, you know, everything is negotiated in this administration. Tinawag na propaganda ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang tanong ng 2 Chinese military officials sa isang dialogue sa Singapore. Sa Shangri-La Dialogue, tinanong ang kalihim kung bakit sa halip na pakikipagdialogo ay idinadaan daw ng Pilipinas sa konfrontasyon ang issue sa West Philippine Sea. Natanong din si Teodoro kung nababahala ang Pilipinas sa posibleng pagsiklab ng gera dahil sa pangimasok ng Amerika. As we know, both Vietnam and Malaysia have differences with China in South China Sea. Yet, both countries have effectively managed these differences with China. So my question is, why can't the Philippines do the same? The United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. Are you concerned that a proxy war in Asia might be launched?
Sagot ni Teodoro, hindi mapapagkatiwala ng China. Pinalakpakan ng kalihim sa direktang pahayag laban sa Beijing. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? No country in the world supports the 9-dash line claim of China. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang NAIA Terminal 3 kanina. At live mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, bakit nag-inspeksyon dyan si Pangulong Marcos? Tama, kanina nga ay nag-ikot-ikot dito sa NAIA Terminal 3 si Pangulong Bongbong Marcos para personal niyang makita yung mga pagbabago dito. At kanina nga ay inikot niya itong mga check-in counters katulad dito nandito sa aking likuran, ang mga immigration counters at ganoon din yung bagong tayo dito ng OFW Lounge. Nagkaroon daw kasi ng positive feedback ang mga pasahero rito lalo na nakaraang Christmas season at gustong makita itong personal ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangako naman daw ang New NAIA Infrastructure Corporation na mas expand pa nila itong facilities para mas maraming mga pasahero, turista, lalo-lalo na yung mga OFWs ang makinabang dito. Jiggy. At ano pa ang mga plano ng NNIC dyan sa NAIA? Alam mo, Jiggy, kanina na ikwento sa atin ng NNIC na balak nilang maglagay ng mga facial recognition devices sa mga check-in at immigration counters. Nilinaw naman ng mga otoridad na at no cost ito sa gobyerno, walang babayarang extra mga taxpayers dito at ito ay pwedeng makumpleto sa loob ng 6 na buwan. Ang DOTR daw ang magsasabi kung gaano karami ang dapat ilagay na device at ito ay ilalagay sa lahat ng terminal ng NAIA. Jiggy. At Gerard, ano ang mga nakita ng Pangulo na dapat pang ayusin sa Terminal 3? Jiggy, sabi ni PBBM sana nga raw ay mas ma-expand pa itong mga facilities. At kanina nga ay nasabi rin ni NNIC Chairman Ramon Ang na tapos na sila doon sa demolition nitong dating Philippine Village Hotel at anumang araw ay magsisimula na sila ng pagpapatayo doon nung tinatawag nilang NAIA Terminal 5 na maaaring makumpleto sa loob siguro ng 2 o 3 taon. So mas maraming mga pasahero nga naman ang ma-accommodate doon sa bagong terminal. At binabalak din nila na balasahin ulit yung mga terminal assignments sa mga airlines dito. At yun yung sinasabi nila ng mga facial recognition devices, yun nga ay para maging mas maginhawa ang pagbiyahe ng mga kababayan natin. Hindi na nila kailangan laging dumukot ng kanilang pasaporte, ng kung anong dokumento, mga QR codes, at yung facial features na nga lang or biometrics ang gagamitin para makapag-transact dito. Sige. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Susunod, na disgrasyang lasing na rider halos di na makilala matapos sumadsad ang mukha sa drainage. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Narito po mabilis sa pasada sa iba pang mga balita. Sa pulsa CCTV ang pagpasok ng kawatan sa isang tindahan sa Divisoria sa Maynila. Sa loob lang ng 21 minuto, natangay niya ang isang rim ng Yossi at 300,000 pisong cash. 2 ang nagsilbing lookout sa labas. Nahuli ang isa sa mga sospek. Anong gagalaw? Oh my God! Pinuhuli ka namin dahil may warrant of arrest ka na. Homicide, kidnapping corruption with homicide. Sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng isang lalaki sa Nueva Ecija. Isa siya sa mga suspect sa pagkidnap at pagpatay sa isang babae sa Quezon City noong nakaraang taon. Nauna nang nahuli ang 3 pang iba pang suspect sa krimen. Mga UP-UPing plaka ang nakumpiska ng mga otoridad sa 2 menor de edad. Ang iba na ibenta na nila sa junk shop. Arestado naman ang may-ari ng junk shop na bumili ng mga nakaw na plaka na nagkakahalaga ng 8,000 piso. Nasa kustudiya naman ng DSWD ang 2 sospek. Natuklap ang bahagi ng mukha ng isang vlogger matapos maaksidente sa Baloon, Cebu. Napagalaman lasing ang vlogger sa habang nagmamaneho. Pagdating sa kurbada, sumadsad ito at tumama ang mukha sa drainage. Patuloy siyang ginagamot sa ospital. Gary De Leon, News 5.
At yan po malalaking balita sa oras na ito. Huwag pahuli, dapat una sa lahat. Susunod na po ang Frontline Pilipinas. Live mula sa TV5 Media Center Reliance.